Ito ang Manila Bay Pasig River Laguna Lake Ferry System Project. Ang Public-Private Partnership (PPP) Center ng Pilipinas ay naglabas ng isang paunawa upang magpatuloy para sa mga serbisyo sa paghahanda ng proyekto ng Manila Bay Pasig River Lake Ferry Project. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang inisyatibo na ito ay naglalayong bumuo ng isang high-capacity, high-frequency, at low-carbon ferry system na makakonekta sa Manila Bay at Laguna Lake sa pamamagitan ng Pasig River. Ang saklaw ng proyekto ay sumasaklaw sa financing, disenyo, konstruksyon, pagkuha ng mga low-carbon ferry, at mga operasyon at pagpapanatili ng sistema ng ferry. Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng transportasyon na batay sa tubig, ang proyekto ay naglalayong maibsan ang kasikipan ng trapiko, bawasan ang mga paglabas ng gas ng greenhouse, at itaguyod ang napapanatiling kadaliang kumilos sa lungsod sa Metro Manila. Ang mga serbisyo sa paghahanda ng proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng Project Development and Monitoring Facility, PDMF, isang umiikot na pondo na pinamamahalaan ng PPP Center upang suportahan ang pag-unlad ng mga proyekto ng PPP. Ang pag-unlad na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang pasulong sa mga pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na gawing makabago ang infrastruktura ng transportasyon at itaguyod ang pakikipagtulungan sa publiko-pribadong paghahatid ng mga mahahalagang serbisyo. Ang PPP Center at ang consultant pagkatapos ay isinasagawa ang napagkasunduan sa kontrata, na may pagsunod sa DOTR sakop ng kasunduan sa kontrata ang mga serbisyo sa paghahanda ng proyekto para sa Manila Bay Pasig River Laguna Lake Ferry Project, kung saan pumayag ang consultant na magsagawa ng mga serbisyo para sa isang halaga ng kontrata na $1,430,866.43 Ang mga naunang pagtatansya mula sa DOTR showed that as much as 20 billion pesos ay maaaring kailanganin sa pagbuo ng Mapalya Ferry System, pangunahin para sa pagtatayo ng mga istasyon at pagkuha ng mga vessel. Ang unang leg ng proyekto ay sumasaklaw sa 30 kilometro sa kahabaan ng Marikina River at Pasig River, at isasama ang 32 istasyon sa ilang mga pinakaabalang distrito ng metro. Sinabi ni Batan na ang sistema ng ferry ng Mapalya ay magpapatakbo ng isang all-electric fleet ng 40 vessel, na ang bawat isa ay maaaring magdala ng maraming mga 150 na pasahero bawat biyahe. Samantala, matapos ang pagpapaliban ng maraming beses, ang matagal na pag-rehab ng EDSA ay sa wakas magsisimula sa Hunyo, ayon sa Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, at Kagawaran ng Public Works and Highways, DPWH. Sa una ay binalak na magsimula sa katapusan ng Marso, ang gobyerno ay bumagsak sa mga plano hanggang Abril, muling ipagpaliban ang pagsisimula nito hanggang ika-15 ng Mayo, o 3 araw pagkatapos ng halalan sa midterm. Ang mga awtoridad, gayunpaman, ay hindi pa ibubunyag ang plano sa pamamahala ng trapiko para sa mga gawa sa kalsada tinatayang makumpleto ng higit sa 1 taon na maaaring mapalala ang trapiko sa pinaka-abalang highway ng Metro Manila. Ayon sa kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon, ang DOTR, DPWH at ang Metropolitan Manila Development Authority ay nagtagpo noong Lunes upang wakasan ang mga plano para sa pagpapatupad ng programa ng muling pagtatayo ng EDSA. Sinabi niya na ipahayag ng gobyerno ang, sa lalong madaling panahon, kung ano ang magagawa ng publiko upang matugunan ang inaasahang mabibigat na trapiko kasama ang abala na daanan sa panahon ng rehabilitasyon nito.
Sa isang pakikipanayam sa teleradyo serbisyo noong Martes, sinabi ng Public Works Secretary na si Manuel Bonoa na kabilang sa mga pag-aayos ng trapiko na kanilang tinatapos ay upang makilala ang mga kahaliling ruta na maaaring magamit ng mga motorista sa rehabilitasyong EDSA. Ayon kay Bonoan, kabilang sa mga solusyon na iminungkahi ng DOTR ay ang paggamit ng Skyway Stage 3 bilang isang kahaliling ruta, pati na rin ang pagdaragdag ng mga tren upang mapaunlakan ang mas maraming mga pasahero ng Metro Rail Transit Line 3, MRT3. Parehong ang DOTR at ang DPWH ay tiniyak sa publiko na ang busway ng EDSA ay mananatili sa pagpapatakbo kahit na ang rehab ng EDSA ay nasa buong kalagayan. Ang DPWH ay nakadirekta upang mabilis na subaybayan ang rehabilitasyon upang matiyak na handa na ang EDSA ng maaga sa pag-host ng Pilipinas ng pulong ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Nauna nang sinabi ni Bonoan na unahin nila ang pagtatapos bago matapos ang taon ng seksyon ng EDSA mula sa Pasay hanggang Guadalupe, dahil ito ang magiging pangunahing ruta na dadalhin ng mga delegado ng ASEAN Summit. Inaasahan na lumala ang trapiko bilang isang bahagi ng Guadalupe Bridge, na nag-uugnay sa Makati at Mandaluyong kasama ang EDSA, ay nakatakdang pansamantalang sarado sa trapiko sa Oktubre para sa rehabilitasyon. Sisimulan ng DPWH ang pag-aayos sa mga panlabas na daanan ng 60 taong gulang na infrastruktura pagkatapos ng pagtatayo ng isang pansamantalang tulay. Ang gawaing rehabilitasyon ay inaasahang tatagal ng 17 buwan. Ayon sa DPWH, ang mga gawa sa rehabilitasyon ng EDSA ay gagawin sa pamamagitan ng mga segment, isang linya ng sabay-sabay, simula sa panloob na EDSA bus lane. Ang isang segment ng pag-aayos ng trabaho ay magsisimula sa hilagang bahagi ng EDSA mula sa hangganan ng Quezon City, Caloocan hanggang Monumento. Habang ang apektadong linya ay sarado para sa pag-aayos, ang iba pang mga istasyon ng bus ng EDSA Carousel ay magkakaroon ng mga gaps na maaaring mapaunlakan ng hindi bababa sa 2 mga bus.